So what's up everyone? Ngayon magluto tayo ng shrimp. So meron pa tayong ilang perasong hipon na natira at lutuin natin to. Gawin natin tong isang masarap na shrimp recipe. Syempre, papartneran natin to ng may sabaw. So meron tayo ditong bali-anim na medyo tamang size na mga shrimp. Yan, so hiwaan lang natin para magpantay siya. Yan. So kayo ba, mahilig ba kayo sa hipon or sa shrimp? Ano ba yung mga paborito nyong luto dito? Comment nyo naman. Ayan, so ganyan lang, ulit-ulitin lang natin yung proseso hanggang mahiwaan natin lahat. Ayan, so 6 na peraso lang yan kasi may partner naman yan na sinabawan. Ayan, tapos tusukin lang natin. So nakabili tayo ng yan, parang pang-barbecue stick. Yan, para syempre, o yan, makikita mo, mas pantay siya talaga siya. Yan. So, ganyan lang. Yan, pagtapos natin dito, iset aside lang natin to at i-ready natin yung ibang mga ingredients pa natin. Yan. So meron tayo ditong all-purpose flour na may breading mix, yung ready mix na. Nilagyan lang natin. Tapos meron tayong 1 beaten egg and meron tayo ditong breadcrumbs. So syempre unahin natin, budburan lang natin to ng harina. Pagkatapos, kapag okay na, ulit-ulitin lang natin yung proseso hanggang makoat lahat. So, hindi naman yung sobrang balot na balot talaga. Yung makoat lang siya. Yan, so pagtapos natin dito, isunod naman natin dito sa ating beaten egg. So budburan lang natin siya hanggang yan, malbasa lahat ng egg yung ating shrimp. Tapos ilagay na natin siya dito sa ating breadcrumbs. Yan, i-coat uli natin. Ayan, so ganyan lang, o di ba? Madali lang. Tapos ulit-ulitin mo lang yung proseso sa iba pang mga hipon. Yan, so mas maganda to kung pabalutan natin ng bacon, 'di ba? So try natin yung susunod. Bacon shrimp tempura. Ayan, so kapag okay na lahat ito, na coat na natin lahat na sa breadcrumbs, i-set aside natin to. Tapos i-ready natin yung mga gulay na gagamitin sa sinabawan. Yan, so ganyan lang. Tapos ito, gagamit tayo ng isang buong repolyo. So yung medyo maliit lang yan. Tapos gumamit din tayo ng sitaw at patatas. Yan, tapos meron na tayo ditong pinalambot na pork. Yan, tapos naman nagpainit lang tayo ng mantika at nilagay na natin ang ating yung ating mga shrimp. So pinutulan lang natin yung stick natin para magkasya. Ganyan lang, di ba? Super crispy, juicy, and sobrang sarap niyan. Yan, so gawin mo lang yung proseso sa iba pa. Ngayon naman, ito na yung ating sinabawan. Yan, sitikman natin. Yan, so nilagay na natin, kasi malambot na yung meat dito, nilagay na natin yung ating patatas. Tapos nagdagdag tayo ng konting tubig kasi medyo maalat. Ayan, pag kumulo na,
Yan, so haluin mo lang ng konti. Pagkatapos, pwede mo nang ilagay yung ibang gulay. So ganyan lang, napakadali lang, napakabilis. So solid na partner to. May sabaw, tapos may crispy shrimp. The best. Yan, tapos pakuluan lang natin yan ulit. Yan. So pagka kumulo na, okay na yan, ganyan lang. So 'di ba, medyo half cook lang yung ating repolyo kasi hindi pa natin yan kakainin agad-agad. So mga ilang minuto pa, mga 5 to 10 minutes pa. So wala lambot pa yan. So ganyan lang, kung nagustuhan niyo tong video na to, subukan niyo na, napakasarap at napakadali lang lutuin. Huwag niyo kalimutan mag-like, mag-share sa aking video kung nagustuhan niyo to. Bye-bye.